So ngayon, si Senator Bato de la Rosa naman, ang target ni Ombudsman. Grabe. ICC arrest warrant daw. Naka-ready na. Pero sabi naman ng ICC, wala pa. Pero tandaan nyo, ang mga ganitong klaseng laro, ganitong galaw, lahat to nakaplano. Ginugulo nila lahat dahil alam nila wala na silang ligtas ang mga amo nila sa flood control. Kailangan na naman nila ng malaking issue para pagtakpan ang pagnanakaw ng mga politiko. Ganito tayo ginagawang bobo ng mga abnormal na to. ICC na naman, magsosurrender na naman tayo ng soberenya, magiging sunod-sunura na naman tayo na parang aso. Pansinin nyo, mula kay Senator Bongo, na lagi na lang pinagbibintahan ni Trillanes, dinala kay Boying sa ombudsman. Tapos Senator Bato, kailan pa magigising yung ibang tulog na Pilipino? Hahayaan ba talaga natin na gawin tayong gago, gawin tayong bobo ng mga ito? Gago! Talaga bang handa kayo na ang susunod na henerasyon ay manahin ang gantong klaseng gobyerno? Senator Bongo, ilang beses ang pinagbintangan ni Trillanes. Kung maalala nyo, ganun din ang nangyari kay General Angelo Reyes. Binato ng puti kahit walang ebidensya. Nagpakamatay. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinagbintangan sa BPI account. Si Pulong, miyembro ng Chinese Syndicate. Paulit-ulit na script. Wala tayong magagawa, ganyan ang laro ng dilaw. Kahit walang ebidensya, ilagay sa media. Dahil meron pa rin mga kakaunting Pilipino na tanga. Yan ang mahirap. Tapos sasabihin nila, paano na ang mga anak namin? Isinubo nyo ang inyong karapatan. Isinubo ninyo yung power ng isang mamamayan. Bakit kayo natatakot sa mga sindikatong ito? Kung ang kapalit nito ay paghihirap ng mga anak natin. Senator Bato, Senator Bongo, sunod niyan, si BP Inday. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang ilang mga senador takot. Dahil sa kanilang pansariling interes. Dahil nga may bilang pa si BP Inday sa Senado at ang mga Pilipino, kailangan nilang bawasan ito. Inumpisahan nila kay Jinggoy, kay Joel Villanueva, kay Senator Bongo, kay Senator Bato. Siya mga oposisyon. Pag naging 5 lang yan, wala nang kalaban-laban talaga ang mga Pilipino. Meron diyang mga senador na gusto mong magsalita, pero mayayari ang kanilang negosyo. Pagkapatid na biglang tumahimik. Pero saludo ako kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kay Senator Robin, kay Senator Bato, kay Senator Bongo, at sa mga ilan pa dyan sa oposisyon. Senator Rolando Marcoleta, yan yung mga hindi nasayang ang boto ng bawat isang Pilipino. Pero kung yung iba, tuloy-tuloy niyong iboboto, wala nang mangyayari sa Pilipino. 2026, nakamarka na sa kanila yan. Kailangan wala nang bilang sa Senado ang pangalawang Pangulo. Ang kampo ng sindikatong politikong trapo, hindi yan magpapatalo. Lalo pa, nalalapit na ang pagsasara ng telon ng administrasyon. Kaya kahit sa anong paraan, gera man yan, o ibenta ang Pilipinas, gagawin nila.
Basta wag lang mahawakan ng iba ang kapangyarihang taglay nila. Kayo, hanggang kailan kayo magpapakauto? Okay lang ba sa inyo na ipamana ang ganitong klase ng gobyerno? Ingat!